Magandang umaga pong muli sa inyo lahat. Malugod ng pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-5 at kalahati ng umagang banal na misa na may liturya ngayong ika-7 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ika-7 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay Pontifical Work of St. Peter the Apostle. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilang ulit nang nagkaroon ng pagkakataon si David na wakasan ang buhay ni Saul, ngunit hindi niya ito ginawa sapagkat di tulad ni Saul, walang balak na masama si David at hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama at 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Si Jesus ang bago at makalangit na Adan na tinutukoy ni San Pablo.
Bagamat tayo'y tulad ng Adan na mula sa lupa, tinatawag pa rin tayo upang maging kawangis ni Jesus, ang kaganapan ng pagiging tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway
at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At ating pong ginugunita sa ating pong pagdiriwang na ito ang patuloy at pinagdarasal natin ang patuloy na paggaling ng ating Santo Papa, kung saan ngayon din ay linggo o Pontifical Sunday ni Saint Peter. Sa unang bahagi po o sa simulang bahagi ng ating ebanghelyo, Ebanghelyo ni San Lucas. Tandaan niyo po ito, chapter 6 verses 27 to 38. Kanina naka-flash naman po sa screen. Ang sabi ni Jesus ay sa mga nakikinig. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, nakinig ka ba? Nakinig ba tayo? O kasi medyo mahaba, Kaya nga mahalaga sa misa o mahalaga sa simbahan ay yung sound system. Makinig. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, makinig ka. Kasi may binigay na mga challenges. May binigay sa Jesus na mga kasalukuyan din mga nangyayari sa atin. Ngayon nga, sa pagsisimula, hindi pa nga lang nagsisimula ang halalan, ang kampanya, ang daming away-away. Yung dating magkakabati, yung dating magkakakampi, yung dating mga nagtatanggulan, pinagtatanggol niya yung isa. Ngayon, naglalaglagan. Ngayon, naglalabasan ng kani-kanilang mga sekreto, mga baho. May nagmumurahan pa, may nagtatangkaan pa. Pero mga lingkod ng bayan yan, may mga matataas na posisyon yan sa lipunan na inaasahan sana natin na magiging mabuting halimbawa sana sila. Nawa. Kasi hindi lang naman tayo ang nakakasubaybay sa kanila, maging ang mga bata na susubaybayan sila. Kaya lang, anong klaseng halimbawa ang kanilang nakikita o nakakamulatan? Kaya nga minsan maganda nire-restrict din natin yung kanilang mga paggamit ng gadget, panonood ng TV, o kung ano man dahil maraming mga impluensya sa paligid. Di ba? Minsan, maraming mga influencer. Kaya lang, hindi lahat good influencer. Okay.
Sabihin nyo nga alit sa katabi ninyo, makinig ka. Pwede mong sabihin na, Father, ang hirap naman. Totoo po, no? Ang hirap. Kaya nga nung pinagninilayan ko ito, sabi ko, ang hirap naman. Kasi mahirap tumayo, mahirap magsalita, o ikaw mismo nahihirapan ka ding ipaliwanag at ibigay, o lalong-lalo na isabuhay. Tingnan natin ulit yung mga hamon. Sabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Umpisa pa lang, ha? Ibigin ang kaaway? Sino may mga kaaway dito? Oh, babait niya pala, no? Sino ba ang nangaaway? Ikaw ba ang nangaaway o ikaw ang inaaway? Alin sa dalawa muna? Alamin muna natin. Ikaw ba ang nangaaway o ikaw ang inaaway? At kapag ikaw ay inaaway, paano ka nagre-react? Paano ka nagre-respond? Hindi. Di ba? Minsan nga, narinig mo lang eh. Hindi mo naman narinig, aktual. Doon sa tao, may nagsabi lang sa yung chismosa. Na hindi mo pa alam kung ano ang konteksto, na po pwedeng nagbibiro lang, pero ikaw, galit na galit ka na. At saan mo dinaan? Sa social media. Minura mo na sa social media. Kahit nga sa simbahan, di ba, no? Marami dito magkakaaway. Marami dito nangaaway. Pero magsiserve yan. So, simbahan man o sa pamahalaan, sa gobyerno, ito ay ibinibigay ni Jesus para sa isang mas maayos na buhay. Ibigin ang kaaway. Ipagdasal, sabi ni Jesus, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Yung gagawin natin yung opposite. Hindi natin gagantihan. Minsan talagang, di ba pag may nangaaway sa'yo, tahimik ka lang. Tama ba? Minsan tumatahimik ka lang. Ano ba yon? Nandun ba tayo kasi bahala na ang Diyos sa Kanya? O naghihintay tayo ng tamang tiyempo? May araw ka din sa akin. Di ba ganun tayo, no? May araw ka din sa akin. Kaya pag nakatiyempo ka, kung hindi ka man, pag nabalitaan mo may nangyari sa Kanya, ay buti nga sa Kanya, tama lang sa Kanya yan. Dami natin ganyang pag-uugali, no? Ano ba? Kaya pa ba? Marami pa to na sinasabi ni Jesus. Mas maintindihan natin to sa unang pagbasa. Hinahunting ni Saul, Haring Saul, si David. Bakit niya hinahunting? Bakit niya hinahanap? Gusto niyang patayin si David. Makailang beses na, sabi no, makailang beses nang pinagtangkaan ni Saul ang kanyang buhay. Ano bang ginawa ni David? Wala. Naging mabuti si David kay Saul. Nakasama niya sa mga digmaan. Pero ano bang pinanggagalingin ni Saul? Bakit galit na galit siya kay David? Nainggit lang. Na-insecure. Kasi mas bata si David, mas marami siyang napatay, mas maraming palakpak. Kaya akala niya ay aagawin ni David ang aking trono. Siya ang magiging hari, kaya kailangan ko na siyang patayin. Grabing pagpapahirap ang ginawa sa kanya. Pero anong ginawa? Nang magkaroon ng pagkakataon si David, nandun na. Nakita niyang nakahiga si Saul, pwede niya nang saksakin para mawala na yung problema sa buhay niya. Di ba may ganun tayo, no? Pabigat sa buhay mo, problema sa buhay mo.
Ito na yung pagkakataon, pwede mo nang pugutan ng ulo, walang kalaban-laban. Pero sabi ni David, wag, hindi dapat patayin ang hinirang ng Panginoon. So marahil, naunawaan ni David kung anong pinanggagalingan ni Saul. Bakit ba siya galit na galit? Kaya hinayaan niya ito at hindi niya ito ginantihan. Hindi niya ginawan ng masama ang taong gumagawa ng masama sa kanya. Hindi ko alam kung sino po ang mga naging dahilan ng kahirapan mo o ng paghihirap mo. Hindi ko kilala, hindi ko alam. At minsan sa buhay natin, hindi rin natin nasasagot ito. Bakit ba galit na galit siya sa akin? Bakit ba niya ako pinahirapan? Dahil sa kanya, naghirap ako. Marami dito yung mga na-scam. Diba? Yung mga na-scam, yung nagtiwala ka, binigay mo ang pera mo, halos lahat ng inipon mo nandun, tapos in-scam ka. Talagang galit na galit ka. Pero ang sabi ni Jesus, makinig ka. Ano bang tama na? Putulin na natin yung sama ng loob. Putulin mo na yung paghihirap mo. Dahil, di ba, minsan pag pinahirapan ka ng tao at nanatili ka doon sa paghihirap na iyon, ikaw na mismo ang nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw na yan. Sino ba yung tinuturing mong kaaway unang-una? Kailangan mong ma-identify. Sinong tinuturing mong kaaway? Uy, yuko na yuko. Sinong tinuturing mong kaaway? Minsan kasi mababaw lang naman din, no? Hindi nga kayo magkakilala, pero magkaaway na kayo, di ba? Ganyan ang panahon natin ngayon, eh. Nag-comment lang ng hindi maganda sa post mo, kaaway mo na, eh. Pero hindi kayo magkakilala. Ano, mahirap mabuhay sa sama ng loob. Mahirap mamuhay o mabuhay na may dala-dala ka. Gaya ng sabi ko, no? Pwede natin masabi, Lord, unfair naman, Lord, kasi ako na nga yung nasaktan, ako pa yung magdarasal para sa Kanya. Kasi kung alam ng Diyos, kung alam mo lang ang paghihirap ng taong yan, kaya niya nagawa yan. Of course, no? Hindi makakaligtas sa Panginoon. Siya ang gaganti. Siya ang magpaparusa sa mga taong nagpapahirap o nagpahirap sa iyo. Siya ang magpaparusa. Siya ang hahatol. Kailangan lang talaga natin magpakatatag. Katulad sa ikalawang pagbasa, ang paanyaya, ang ating pong tingnan ay hindi yung halimbawa ni Adan na nagpatukso, kundi ang halimbawa ni Jesus. Siya ang ating dapat na tularan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Yan, di ba? Parang nakakapagod din kasi, di ba? No? Nakakapagod dalhin. Nakakapagod nandyan sa isipan mo, ilang taon na nandyan dyan, baka magkatumor ka, baka magka-cancer ka na dahil, naku, hindi pa nagbabayad yung may utang sa akin. Eh, sinasabi nga, huwag na. Kung magpapahiram ka, huwag ka na umasa. Eh, salamat sa Diyos kung magbayad, pero kung hindi na magbayad, sabi dito, huwag na. Isip ka ng isip, no? Tinutubuan ka na ng kung ano mang sakit dyan, andyan na, no? Hayaan mo na. Uy, hayaan mo na. 20 pesos lang, alam mo na, kapalit ng buhay na. Hayaan mo na. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, Diyos din ang bahala dyan. Kaya lang, pasaway naman kasi tayo, no?
tayo naman talaga ang naglalagay sa kanila dyan. Alam mo nang magnanakaw, iboboto mo pa. Tapos pag nalaman nagnakaw ulit, magagalit ka. Hindi ba naman tayo syunga-syunga din lahat eh? Hindi nila, kung totoo, hindi nila kasalanan, may kasalanan din tayo. Nilagay mo dyan, alam mo nang magnanakaw, nilagay mo pa, pinoto mo pa, pinili mo pa, pinalakpakan mo pa nga. Alam mo nang magnanakaw. Tapos galit na galit ka na yung kapitbahay mo, hiniraman ka, halos ipabarangay mo na. Pero itong mga taong nagnakaw, ay palakpak ka pa. Parang may bias din talaga tayo, no? Kapatid mo nga halos din mo mapatawad sa hinihiram niya o hiniram niya sa'yo. Pero itong mga taong ito na talagang korap, ay, sige, okay lang yan. Ang gagawin natin dito? Kaya hindi po inaalis sa atin ni Jesus na makaramdam tayo ng pagod o ng sakit. Yung damdamin, hindi inaalis sa atin yan. Nasaktan ka ng tao, nahirapan ka dahil sa kanila, hindi yan inaalis sa atin. Gusto mo magalit, magalit ka. Pero yung hamon sa atin na binibigay ni Jesus, pagdasal mo at nawa, huwag mangyari sa kanila ang ginawa nila sa iyo. Maging mabuti pa rin tayo. Sikapin natin, maging mabuti pa rin tayo sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Tayo po ngayon ay magkakaroon ng pagtatalaga sa mga bagong maglilingkod bilang lektor. Ang mga itatalaga sa ministry ng lektor ay mangyaring tumugon at tumayo sa harap ng pari. Jen Chloe Ann Corpus. Narito po. Alvin Rosel de los Reyes. Narito po. Sa inyo mga kapatid kay Kristo na nagnanais na maglingkod sa ministry ng lektor sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na naging tao para sa atin na ibinunyag ng Diyos Ama ang misteryo ng kaligtasan at pinaging ganap nito. Ibinunyag ni Jesucristo ang lahat sa atin at ipinagkatiwala sa kanyang simbahan ang mismong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong daigdig. Bilang mga tagapagpahayag at tagapagdala ng salita ng Diyos, kayo ay katuwang sa misyong ito. Kaya't inyong angkinin ang tanging tungkuling ito sa Kristiyanong sambayanan. Kayo ay binibigyan ng responsibilidad ng paglilingkod na nakaugat sa salita ng Diyos. Inyong ipapahayag ang salita sa liturhikong pagtitipon. Turuan sa pananampalataya ang mga bata at matatanda, at ihanda sila na maging karapat-dapat sa mga sakramento. Inyong dadalhin ang mensahe ng kaligtasan
sa mga hindi pa nakakaalam nito. Kaya't sa inyong tulong, makikilala nila ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak, si Jesucristo na Kanyang isinugo upang ating matamo ang buhay na walang hanggan. Sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos sa inyong kapwa, tanggapin ninyo ito ng may pagtalima sa Espiritu Santo. Inyo itong pagnilayan palagian upang sa bawat araw na daraan kayo ay lumaling sa pagmamahal sa salita ng Diyos at sa bawat salita na inyong bibigkasin ay inyong masalamin ang presensya ng ating tagapagligtas, si Jesucristo. Tumayo po ang lahat. Pagbabasbas ng mga Biblia at mga sertipiko. Kapuri-puri ang iyong ngalan, O Panginoon, ikaw ang pinagmumulan at bukal ng bawat pagpapala at iyong kinalulugdan ang mga banal na gawain ng bawat sumasampalataya. Dumadalangin kami na pagpalain mo ang mga lingkod mong ito at basbasan ang mga tanda ng aming pananampalataya at pagmamahal. Iyong isakatuparan sa kanilang pagpupunyagi ang kanilang sarili ay maging bago kay Jesucristo, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon para sa mga hinirang na itinatalaga ngayon sa ministry ng lektor. Hilingin natin kay Jesucristo na punuin sila ng Kanyang pagpapala at palakasin sila para sa tapat na paglilingkod sa Kanyang simbahan. Panginoong Diyos, pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at liwanag, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang salita ng buhay upang ipahayag sa sangkatauhan ang misteryo ng iyong pagmamahal. Basbasan mo ang mga kapatid naming hinirang para sa ministry ng lektor. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanilang pagninilay palagian ng iyong salita, sila ay umunlad sa karunungan at maging tapat sa pagpapahayag nito sa iyong bayan. Habang ipinapahayag nila ang salita ng buhay, palakasin nawa sila sa pananampalataya upang makapagpahayag sila ng may tapang at pananalig at may isabuhay ang kanilang ipinapahayag. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagtatalaga bilang lektor. Tanggapin mo ang banal na salita ng Diyos at maging tapat ka sa pagpapahayag nito upang ito'y lumagong matatag sa puso ng kanyang sambayanan. Mga kapatid, ngayon ay aking inihaharap sa inyo ang mga bagong lektor ng ating parokya. Palapakan po natin sila. Panalangin ng bayan. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag, ang ating itutugon. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami.
Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng namumuno sa simbahan ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matutunawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Dinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, yung inyong mga lumang palaspas, pakidala na po anytime. Iwan nyo lang po, kundi man dito sa likod, sa opisina ng parokya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.